Okay. So, our topic for today is all about the accounting information system, and makikita po natin later on kung paano siya gumagana ah, sa isang organization. So last time po kasi ang atin pong discussion was focused on information systems lang. So ngayon naman po ah, ang pag-uusapan natin is yung category ng information system na tinatawag natin as accounting information system, at i-compare din natin siya later sa accounting sa management information system, should I say. So let us define muna uh, yung AIS na to. So, may mga terms tayo na nabanggit noong IT21 ninyo, but dagdagan din natin yon. Okay? Kasi parang lang yun, overview lang yun ng AIS. Okay? So, nabanggit natin doon that accounting is an information system na. Bakit? Paano na sabing information system ang accounting? Hindi pa naman ata yun computer agad. Okay? Actually, pag sinabi nga nating system, hindi lang porke system may computer na. Okay. Meron pong different components ang system. Sabi nga natin, we have hardware, software, data, process, and people. That 5 components work as one to achieve a business goal. Okay. And kapag titignan po natin, ang isang system is meron silang ginagawang trabaho. Okay? So it identifies, collects, process, and communicates economic information about a firm using a wide variety of technologies. Yun po yung ginagawa ng accounting system. Okay? So, may mga ways sila para collect yung mga data na yon, mai-process nila para mai-record nila doon sa mga kanilang storage. It might be a ledger, or it might be a parang yung SAP na ginamit natin noon, na lahat ng transaction is recorded using the automated journal entries generated sa bawat operation na ginagawa natin doon. So, may iba't ibang technology tayo on how we store information. We store data to further process that into information. Kasi ang purpose nga ng accounting is to convert the data, it might be financial or non-financial, into an information na magagamit for decision making. So another din na ginagawa ng accounting is it captures and records the financial effects of the firm's transactions. Okay. So, bawat transaction is meron pong effect yun doon sa company. Okay. It might be mababawasan tayo ng asset, pero dagdag naman yung sa ibang account doon sa asset natin. Okay. So, like, nagbenta ka ng product. Okay, sa inventory mo nabawasan ka, pero sa cash on hand mo is nadagdagan naman. Okay, those are just simple lang na financial effects doon sa ating company. What more pa kapag kunwari nag-invest ka ng iyong asset. Okay, let's just say cash on hand, tapos binili mo ng building. Okay, na-convert lang. Okay, magkakaroon din ng effect 'yun pagdating sa pagbili ng mga gamit. Hindi lang kasi porque the same yung amount is parehas pa rin yung value niya, hindi. Meron nga tayong tinatawag na depreciation, 'di ba? Okay. So those are items that must be recorded, kasi doon natin makikita kung anong naging epekto noong transaction na yon pagdating doon sa company. Okay. Ginagawa yun sa accounting. Another one is
It distributes transaction information to operations personnel to coordinate many key tasks. Okay? Such as paglipat po ng mga warehouse item. Okay? That information is kailangan ng mga personnels natin or operations personnels natin para malaman nila kung anong gagawin nila. Okay. Nilipat mo ng ibang bodega yung product mo. Okay. So, doon pa lang, yung information na binigay mo sa kanila, like ano ang product na nilipat, ilan ang nilipat, anong batch ng product yung nilipat, baka po kasi nilipat yun dahil yun yung matagal pang mag-expire, so pwede pang i-imbak. Okay? So those are information that are needed by operations personnel para alam nila kung anong gagawin nila. So kahit ganun, makikita na natin doon na ang accounting is hindi lang siya laging sulat-sulat lang ng nangyayari. It's all about recording or collecting, processing the data, tapos ipapasa mo rin yung data na yon sa iba na pwede nila i-consider as information dahil nakakapag-decide na sila from the output of your process being an accountant na gumamit ng mga iyong kanya-kanyang technique. Okay. So, pag-usapan naman natin yung isa pang nababanggit natin noon, yung MIS. Kung may AIS tayo, may MIS din. So, i-compare natin sila sa isa't isa. Okay. So, define mo natin ang accounting information system. Ang AIS it is focused on financial transactions. Example given there is the sale of goods. Okay. So, ire-record niya yung mga benta mo, okay? As well as non-financial transactions that directly affect the processing of financial transaction. Example given there is the addition of newly approved vendors or newly approved na mga customers. Okay? So yung mga ganon, mapa-financial or non-financial, kung mapapansin po natin, nakafocus po siya on the operations ng company. Okay. So, yung operations na yun po yung parang nagpapatakbo or mechanism ng palitan ng information or palitan ng pera. Okay, or other form of exchange ng mga products or services or anything na makakapaggawa tayo ng business sa ibang tao. Okay. While ang Management Information System or MIS is solely nakalagay lang po siya sa non-financial transactions. Okay? These transactions are not normally processed by traditional AIS. Example given there is the tracking customer complaints. Okay. So, mapapansin po natin, ang AIS is nandun po siya sa may kinalaman na makikipag-transact ka ng business sa company mo. Okay? It might be a financial one or non-financial. Depende na lang yan kung paano mo siya ginawa. Okay? Pero ang MIS is all about record handling lang. Okay? So, example na binigay nga dyan is yung tracking customer complaints, kung nasolusyonan na ba yung reklamo ng customer or meron na bang solution na ginawa ang mga tao doon. Okay? So, it is more on record, store, and update. Okay? While accounting information system is record, store, process, okay? Tapos meron din tayo ng doon, may
optional na ginagawa nila sa AIS na to. Reporting. Ay, hindi naman yun, hindi naman yun optional. Okay? But it is on the, latter part of the process, yung reporting na ginagawa. Kasi yung reporting na yun, dun po makikita yung information that is beneficial to everyone on the business. Later on, makikita natin ng AIS is nasa po siya, nasa part po siya ng operations talaga. Okay? So, yan. So, yung natin, yung IS kasi natin is nakahati into different, different sub-category. Okay? We have the AIS at saka yung MIS na kung saan dinefine natin kanina. AIS is nakalagay po siya sa pag-manage ng mga general ledger or yung mga financial records, okay? As well as the transaction processing at saka managing of resource na meron tayo, such as yung raw materials para makagawa ng isang finished good. Okay? Yung mga ganon is nakapaloob yun sa AIS. So, hinahandelan ng AIS yun. Okay? Transaction processing, yung sa mga fast food chain, okay, yung nilalagay-lagay nila na system na gagamitin ng empleyado para makipag-transact ng business sa customer niya, AIS yun, guys. Okay? Or nakapaloob po siya sa classification ng AIS. While ang MIS po is minamanage po niya ang mga sumusunod. Okay. Financial management system, marketing system, distribution system, human resource system. These are all just record handling. Okay. Record handling at saka for decision making ng mga naka-assign sa mga 'yan. Tulad na lang po ng example na lang natin tong marketing systems. Okay. Bakit nga ba meron tayong marketing system? Yun ba ay may kinalaman sa palitan ng resources like AIS, palitan ng monetary into product or product into product? Okay. Ito is record lang siya. Okay. Paano nila tinitignan to? Ang nasa marketing system kasi, nakalagay po dyan yung kunwari, ano ang impact ng commercial na ginawa ng company mo? Ilan ang outreach na ginawa ng naging effect na ginawa mo? Okay? So, those statistical analysis that is being projected from your actions sa marketing na lang is recorded yun para malaman nila na ang mga tao ngayon hindi na masyadong nakikinig ng radyo kasi naka-connecta na sila sa internet. They listen to other source of music like Spotify or YouTube Music. Okay, doon na lang siguro tayo maglagay ng advertisements para makapag-reach out tayo sa mga tao kasi based on our marketing records, mas marami ang nare-reach out natin pag ganun eh. Okay. Unlike kapag sa mga kasi sa mga radyo, pag narinig ng mga tao na may advertisement, nililipat nila ng ibang channel or yung tawag nila doon, ibang frequency yung pinapakinggan nila. Okay? So ganun na lang, makikita natin na ang marketing system is all about record and analyzing of the data na nandun. Okay? The same goes to itong financial management system. Okay? Dito rin natin malalaman kung ano ang effect noong investment. Okay? Kung kailan ba yung ROI, ilan ba yung percentage na pumapasok, kung kumikita ba tayo doon. Okay? So, minsan kasi napagkakamalan din to as AIS. Okay? Pero, actually, ang financial management system is
ang laging ginagawa dyan is yung ano ba dito, yung pag-divide ng mga financial resource such as mga payrolls. Okay. Ilan yung i-contribute ng employer doon sa SSS. Okay. So yung mga ganon, those are records na may kinalaman doon sa mga empleyado niya para magawa niya ang kanyang paghati ng mga pera-pera niya sa mga gagawin pang decision making later on. Okay? So, we also have the distribution systems din dito na allocation of resources. Okay? Hindi lang pera, kundi pati na rin po ang mga other forms of resources like office supplies and so on. Okay? Dito po kasi naka-record lahat ng mga equipments or anything that is meant to be used within the company. Okay. Also, kapag sinabi nga natin to be used by the company, we also have the human resource systems that contains the records of the employees at yung mga criteria na kung saan sila magaling or saan sila naka-assign. Okay? Like, meron tayong engineering department. Okay. Lahat ng nandun, may mga plumbers tayo, may mga electricians tayo, may mga layout designers tayo, may mga quality check control officers tayo. Okay? Pagdating naman sa operations, meron tayo nung store manager, meron tayo nung mga operations personnel. Those items are recorded dito sa human resource system. And mapapansin natin, these are all non-financial. Okay? Bakit may financial dito? Hindi, kasi dito, decision making at saka allocation of resources lang. So, hindi naman to may kinalaman sa sa palitan ng resources. Unlike sa AIS, meron at merong palitan ng resources yan. Okay? Palitan ng pera into goods or goods into another goods. Okay. So, ang IS natin or information system is malawak siya. Okay? Maraming ginagamit ang company sa kanilang araw-araw na trabaho, and those are just subsystems. Okay? So, mapunta tayo doon sa mga subsystem na nakita natin kanina, yung TPS pa nga lang, okay? Transaction Processing System. As you can recall, nabanggit natin ito doon sa sa unang discussion natin na meron tayong TPS at OLTP or Online Transaction Processing. Okay? So, this supports daily business operation kasi nga nakikita natin dito or ginagamit natin ito para kapag gawa tayo ng business operation natin, it might be from us to our customers or from us to our suppliers kapag mag-order tayo ng mga goods. So, TPS na yon. Okay. So, another din na subsystem na nakita natin doon is yung General Ledger and Financial Reporting System. Okay. So, yung mga to, alam naman natin kung ano ang purpose ng General Ledger, di ba? Okay. So, records po yun, pero yung mga records na yun is ginagamit natin to produce financial statements and reports later on. And then meron din tayo ng management reporting system that produces special purpose reports for internal use, such as kunwari, meron bang ginawang transaction
na may approval pa na dinaanan. Okay? At anong naging effect nun? Okay. So, sa AIS, okay, ito po yung composition niya. Okay? So, ang AIS is nag-work siya outside and inside of the company to produce information. Okay? So, ito po yung flow. I-discuss na lang natin. Unahin na lang natin dito. Okay? From left to right. Okay. So, we'll start by identifying the external sources of data. Okay. So, paano ba gumagana or paano ba na-produce ang information? We need the data itself muna. Okay? Saan galing yung data? Okay. So, it might be coming from the transactions or coming from other people na outside of your company. Okay. So, kunwari na lang, meron daw isang customer, nagngangalang, pangalan na natin siya as Juan. Okay. So, gusto niya mag-order ng 10 piraso ng aircon na lang, kamo na lang. Kasi kunwari, yung company daw natin, appliance daw. Okay? So, si Juan gusto mag-order ng 10 piraso ng aircon. Okay? So, 1 horsepower na aircon daw lahat yon. Okay? You have the data. Okay? Na gusto niyang bilhin. Yun na yung parang purchase order niya sa'yo. So, parang sa'yo, as the seller, pwede mong sabihin na that is a sales order. Okay, sa kanya sa kanya purchase order, sa'yo sales order. Okay, so from that, you have collected the data na agad, di ba? Okay? Some transactions require another source of data. Okay. Kung kanina nakita natin na yung data came from another person na yung pangalan niya at yung gusto niyang orderin. Okay. Pero minsan kailangan din natin i-verify kung yung mga yon ay existing. So we need the internal sources of data that is coming from us, 'di ba? Meron ba tayong product na ganito? Okay? May available quantity ba tayo sa warehouse? Okay. Those data cannot be produced externally kasi syempre alangan, hindi naman nila alam kung anong laman ng bodega ng store mo. Ikaw lang may alam nun. Ikaw ang may record nun. So that is an internal source of data. Okay. So, external and internal source of data are needed for data connection. Now, if you have the data itself, gagawin mo na doon is for further processing. Okay. So, paano mo ipaprocess yon? It might be store, validate, or verify, or minsan din naman is just to yung print out, mga ganon-ganon na lang. Okay? So, every data collected will be processed and it might be stored. Yan. So, stored yung may arrow dito pataas. At saka, pwede rin naman nating i-verify or evaluate yung data na yon, okay, with our database sa loob ng company natin. So, like, kunwari, si Juan nag-order nga ng 10 aircon. Meron nga yun. Data process, check muna natin kung meron ba siyang credit. Okay, meron ba siyang utang. I-check natin sa database. Isa-send niya yon na data to verify Juan kung may pautang ba tayo sa kanya na hindi pa niya nabayaran. And then pag okay naman na, babalik na yun, data processing, approved kantala or denied. Okay. Kung mapapansin po natin, yung ganong scenario was also discussed on the first part of our class, di ba? Yung sa business process, kung matatandaan ninyo, okay, like yung handle sales order na topic doon. Okay. So, after processing the data, okay, pupunta na po yon into information generation.
Okay. May consider na po yung process data into information that is available na into external and internal end users. Sino ba ang external end users? These are customers, suppliers, or anyone outside of your company. Okay. So, yung hindi mo empleyado or hindi gagamitin ng empleyado mo. Okay. External end users po yung mga yan. While the other generated information will also be beneficial sa mga internal end users such as yung mga managers. Makikita natin na okay, mabenta pala tong item na to. Okay, or etong taong to laging bumibili sa atin. Okay, kasi may record nga tayo ng kanyang mga transactions and on time naman siya magbayad. Kasi doon sa process data, wala siyang credit o may credit man siya, after 1 day nabayaran niya, yung mga ganong klaseng information are being given inside the company or to the employees of the company for for their own purpose. Kung ano mong gagawin nila doon. Okay. So yung mga to, yung mga data na yon or information na yon might be considered data for another data collection. Okay? So tinatawag natin yun as feedback. Okay? Kasi nga ang source din ng data natin is syempre tayo din kung internal yon. Okay? Like ibalik natin dun sa scenario kanina. Si Juan nag-order ng 10 piraso ng aircon. Okay? Nakapag-collect tayo ng external source of data. And then, verify din natin yon dito. Tinignan din natin kung ilan pang available. Pre-process natin yon. At doon sa processing natin na yon, na-approve yung transaction na yon. And then later on, nakabili ng bagong aircon si Juan na 10 piraso, tayo naman nawalan tayo ng 10 pirasong aircon, then that information will be given to us, okay? Kung ilan ang available ngayon, and then yung available quantity na naman ng information na yon or ng aircon na yon pala is babalik na naman for another purpose later on kapag kakailanganin ulit siya for data collection. Ganun lang naman po yun. So, kung mapapansin po natin, meron po tayong blue na region dito and then yung parang plain lang dito. Yung blue na region dyan is nandyan po yung tinatawag natin na information system. Dyan po gumagana yung mga mga IPOS kung tawagin or input, process, output, or store na process or na actions pala, sorry. Yan. While yung plain naman na hindi naka-shade dito na region is yan po yung business organization. Okay. That business organization is puro puro may kinalaman lang sa mga employees natin. Okay? Yung mga employees na to, silang gumagamit ng IS. Okay. So, sir, paano naman yung mga hindi gumagamit ng IS? Yung tipong bahala na sila kung paano or hindi na nila inaalam pala kung paano gumagana yung information system ng company. Okay? So, the same din naman. Kung dito may feedback tayo from the information for our end users and then going back to internal source of data, meron din naman for external. So, yung mga customer natin, they can also provide feedbacks doon sa mga magiging source of data ulit natin. Okay? So, such as feedbacks na lang sa sales. Makikita nila na okay yung product, i-refer nila sa ibang customer. So, that is a data for another
another transaction later on ng AIS natin. Okay. So, that defines what is the AIS all about and paano ba siya na-generate or paano ba siya gumagana sa ating company. So, yung diniscuss natin ngayon is the general model of AIS and then yung mga subsystem niya. Okay? So, okay. Kung okay naman na. May chinek lang ako. Okay, so thank you for the time guys, and yun lang naman yung discussion natin for today. I hope you learned something, and kung may question man, pwede nyo pong i-message sa akin.